Samtang na malandong kaya ano ba, damo nga mga young people yan na napupol sa temptation niya na sa pagiging makalaman. It's because they are not being educated sa pulong sa Ginoo. Whether they are not taught sa pulong sa Ginoo, they are not guided sa pulong sa Ginoo. That's why they are guided na sa kalibutan ng mga butang, and they thought it's okay, but they don't realize na dili ni maayos sa tubangan sa Ginoo. That's because they are not enlightened pa sa Word of God. And so many of our young people today na uhulog sa immorality because they adopt the culture sa kalibutan. They adopt the influence sa kalibutan. And so I think they needed to, some of this kailangan nila may baruan, pero some of this kailangan kong ipaibaro sa iyo. These are for the married couple. And when you're doing things nga para lang sa mga mag-asawa, you're living in sin. Okay? Nagkikinabuhi ka sa sala. Kung gibubuhat niyo ang mga butang para lang sa mag-asawa sa kalibutan, it's okay. Acceptable ito. Pero we know nga ang pinaka-importante sa aton kung nanong acceptable sa tubangan sa Ginoo. And we don't follow sa mga opinion sa tao sa kalibutan. We follow as a Christian, we follow ang pinaka-standard good, mao ni ang pulong sa Ginoo. Because if you are not following the standard or ang pulong sa Ginoo, you are going sa mali na direction sa imong kinabuhi. And you're heading sa kapahamakan. And you're heading sa masamok na kinabuhi. That's why we see mga married couple, masamok ang kinabuhi because they don't allow God to be the center of their relationship. And they don't want the Word of God na mag-guide sa ilang relasyon. Yes, they just want nga, munihan akong karuyag, and ang sa naliwat kay may ibang personality, di akong karuyag. So di na, magasupli ko na, di na mag-iayunay, hangtod wala na. Di na mag-workout kay dili man ang nag-guide ang Word of God and dili liwat ang Ginoo naging sentro sa marriage. So, young people, you have to remember this. If God is not the center of your relationship and if ang pulong sa Ginoo dili mao maggiya sa iyong relasyon, sa iyong kinabuhi, that relationship will be in trouble. Masamok. So, now, let's go sa Word of God. Again, rated SPS. Para sa mag-asawa, para sa mag-asawa. And para sa single, para sa singles. Okay? So, 1 Corinthians chapter 7, verses 1 to 16. So, ang first 6 chapters were basically Paul's correction sa mga Corinthian believers na gumagawa ng mga bagay na out of order. And sinabihan sila sa 6 chapters about sa mga bagay na ito, in-address ni Paul ang division, ang kanilang pag-adapt sa kultura, sa kapaligiran, sa kalibutan, ang pagiging immature, and even ang pagiging immorality, ang paggawa nila ng immorality. So, he addressed those issues. And the church is, remember, the church is comprised ng mga Hudyo, pero predominantly, karamihan ng mga converts ay mga Gentiles, mga Hentel po. And so, they were not familiar po itong mga Gentiles, hindi po sila familiar sa kautusan ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang standards ng dapat na pamumuhay. And during the first century, sa Roman Empire, ang Roma pa ang nagahari, they were exposed, lumaki sila, they were raised up sa heatheness, sa paganism and immorality. So, most historians po, sinasabi, ancient historians, na inattribute ang Rome as immoral nation. Okay? So, the majority of the people sa simbahan ito, though they are now Christian, they are saved, na tandaan po natin, lumaki sila sa kultura na puro hidden o mga paganism ang ginagawa, sumasamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng immorality. So ito yung kinalakihan nilang kultura, kinagisnan nila. And so they don't know the standard, ang standard ng kautusan ng Diyos. So Paul addressed some of these things, but again, ang majority ng mga tao sa simbahan nito ay mga young believers, mga Gentiles, they are new believers, and hindi nila alam ang law. They did not know kung ano ang standard. And so, a lot of the way na sa pagkinabuhi nila, sa kanilang pamumuhay, completely out of ignorance, hindi nila alam. Hindi, magkaiba kasi ang ignorance, kasi ignorance hindi mo alam, at ang stupidity, alam mo na, pero ginagawa mo pa rin kung ano ang mali. Magkaiba yun. Okay, so, and so this morning, as we look at
Corinthians chapter 7, some of you maybe hindi alam ang kautusan ng Diyos, especially specifically sa marriage. Kasi we did not hear it before about kung ano bang standard ng Diyos sa marriage, ano ba ang sabi ng Panginoon patungkol sa pagiging single. So wala tayo, ang iba sa inyo maaaring walang alam and you don't understand. So today, this morning, sa chapter 7, it's all about sa kung single ka, God has a word for you na kailangan mo mabatian niya ng aga. And if you are married, God has a word for you para sa imo na kinahanglan mo mabatian. And if you are, if you fell into immorality, God has a word sa imo. And for those that hiwalay, divorce, God has a word for you this morning. And so, it's gonna be uncomfortable siguro sa iba because tatamaan ang mga sensitive na area dito, topic, ito ay sensitive na topic. And again, young people, kung ito para sa mga married, this is only for the married couple. If you will try to do what married couple is doing, you will fall into sin. You will live sa kinabuhi nga gawas sa kaburuton sa Ginoo. So, chapter 7, Paul will answer now sa mga tanong nila na pinadala kay Paul. And so this is an issue, the whole concept of relationship and your status in life, whether you're married, single, or for those that divorce, dito in-address ni Paul. Meron pong kaguluhan na nangyayari dito kasi hindi nila naintindihan ang God's views. They have some confusion. Kasi alam po natin, during this time, una, ang kanilang pananaw is sa mga tao dito sa Corinthians, ang spiritual ang mahalaga, ang physical hindi mahalaga. Kaya kahit ano gawin mo sa iyong katawan, pwede mong gawin. Kahit na mamuhay ka sa immoralidad, okay lang. Kaya hindi naman importante ang physical, mas importante ang spiritual. Which is wrong. Okay? Which is wrong. Na importante ang katawan natin. And remember, last time, it belongs sa Panginoon. At hindi mo pwedeng sabihin na gagawin ko kung anong gusto ko sa katawan ko because it's mine. Remember, it belongs to if you are Christian, God, your body is the temple of the Holy Spirit. Remember na it belongs sa Panginoon. So they thought na itong katawan nito ay hindi importante. So kaya gumagawa sila ng mga immoralidad. Another view na meron sila is yung tinatawag na asceticism. Alam niyo po yung asceticism, ito po yung pananaw na kung saan in this view, your body and all its physical urges and pleasure are evil. Okay? And so they believe na even Christians ka or married, you should not have pakikipagtalik. Okay? So that was the common view then sa kanilang panahon. So kailangan walang sa mga bisan married ka, walang sexuality. And another view na meron sila is let's go sa about sa nangyayari about sa marriages sa kanilang panahon during the first century. Here's the 4 kinds of marriages sa first century. Yung una, kapag about sa pag-aasawa, yung tinatawag ko na 10 companionship, ibig sabihin, kapag ikaw ay alipin, may master ka, yung master mo mag-arrange ng kung sino ang aasawahin mo. Okay? Wala kang rights kung sino ang pipiliin mo. Ang master sa iyo ang pipili kung sino ang aasawahin mo kasi ikaw ay slave lamang. So, ang master ang gagawa ng marriage arrangement. So, at this particular time, there were hundreds of thousands na mga slaves back in the first century. So, when a master would arrange a marriage para sa slave and say, ikaw ang isa na pinili ko, na kung saan ikaw ikakasal sa tao ito, and now you're saved, you're Christian. So magtatanong ka, kinasal ako sa lalaki na hindi ko gusto, legit ba yung kasal ko? Legit ba yon? So pangalawa, na marriage sa kanilang panahon sa first century, yung tinatawag na common law marriage. It was this, if women and men, and then 1 year na after 1 year, ang gobyerno na mag-ano sa iyo na mag-asawa na kayo, ang gobyerno mag-decide na mag-asawa na kayo after ng kung higit na ng 1 taon. So, and you have all the rights and privileges
of marriage because you've been living together na, nag-live-in kayo, tapos more than 1 year na kayo sa bahay, and so ang gobyerno nag-say, okay, mag-asawa na kayo. Yan yung tinatawag na common law marriage kasi nagsama na kayo sa bahay. And then yung pangatlong kind of marriage during first century ay yung yung tinatawag ng arranged marriages. Alam natin ito sa mga lolo-lola no, sa unang panahon about sa arranged marriages. So this is the one of isang trahedya ito sa pag-aasawa during the first century kasi parang ibebenta ka ng tatay mo sa yung daughter niya, ibebenta niya sa isang lalaki. So parang nandoon ka sa may market, parang nandoon ka, sino lang gustong asawahin yung asawa ko. So sino may pinakamataas na bidder, pinakamataas na bayad, okay, sa'yo na yung anak ko na babae. Okay, binibenta ka. Okay, yun yung arranged marriage. So, sa ating panahon, sa lolo-lola, iba yung pamamaraan, di ba? Dote, yung mga ganyan, may one. And kung sino ang pinakakwartahon. But, you have this kind of people na nasa simbahan na saved na Christians now, who are wondering, ano ba yung marriage ko? Legit ba ito? Kasi in-arrange lang yung marriage ko. So my dad sold me sa marriage na ito, and so now anong pagtingin ng Diyos sa marriage na ito? So and the last form na klase ng pag-aasawa sa panahon nila yung tinatawag na traditional marriage. It was really ito kilala sa Rome kasi alam ito na-adapt din natin na the way ng kasalan na kung saan ito talagang may seremonya, mayroong rings, exchanging ng sing-sing, and mayroong cake, and hawak kamay, and then may exchanging ng vows. So na-adapt natin itong tradition na ito. So and then mayroong music, di ba? So these were adapted sa mga weddings natin. Now, you got all these 4 kinds of marriages na nagre-represent ng mga tao nandito sa loob ng simbahan. So that's why they have confusion kung ang marriage ko ba ay legit. So they are wondering because of this. So if you're a Christian now and your spouse is not Christian, and then yung may tanong ulit sila, ay spouse ko, asawa ko hindi Christian, and then naghiwalay kami. So anong gagawin ko? So dito malalaman natin sa chapter na ito. And they're also wondering, maybe, napapaisip siguro sila na siguro mas maganda hindi na lang mo nag-asawa. So, ano bang maganda? Mag-asawa o hindi mag-asawa? O ang iba is about sa pagiging single, ang pagiging na nagagawa niya na hindi mag-long ng kapartner, yung tinatawag na gift of celibacy. And so, Paul's gonna address these things. And so, all in here, which is why given all of that na nagsimula si Paul dito para sa mga singles. Okay, ito po para sa mga singles. Verse 1. Tungkol naman sa inyong sulat. So we know nga concerning these things, ibig sabihin na may mga tanong sila na pinadala. And so now chapter 7, sasagutin ni Paul ang mga tanong nila. Ganito ang masasabi ko, mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Sa English translation sa King James, na concerning the things of which you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Sa Greek, ang Greek po ng touch is haptomai, na ang ibig sabihin ay yung parang nag-aapoy, nag-aaros ang pita ng laman. Yun pong ibig sabihin. Ano pong ibig sinasabi niya dito? Hindi dapat ang isang lalaki mag-apoy sa babae na mag-arouse ang kanyang laman. At alam niyo po, nakapag-aarouse sa laman, na nai-imagine na nila kung nagawin kung anong ginagawa ng mag-asawa, nagsisimula sa hawak kamay, dikit-dikit, sunod, harok-harok, and sunod, na, hanggang na sa nabiling na practice na paghigda-higda. I told you, this is rated SPS. And the young people needs to be reminded of this kasi makusog ang unod sa mga young people karon. Nagtikang lanay sa kaput-kaput kamot. Oh, I think nagtikang lanay sa chat-chat. Tapos nagpakuha na yung motibo nga nag-aaros na ang unod nun nga ungara. Tapos naghihimo na pamagi. Huy, magkirig takip din.
Tapos, ano na ang sunod? Nagpo-progress na. Nag-i-improve na. Unod nun nga ungara. Muna yung gisisirin ni Pablo. Kung single ka, ayaw pag tilaw-tilaw na. Ay pagsubuki. Shame on you, mga Kristohanon. Karawd niyo. Kung mauni ang bubuhat na naton. Nire-representar niyo ang Ginoo sa iyong kinabuhi. And that's why, mga unbelievers, ay dirikit nagiging maupay nga ihemplo sa ira. So, this is God's standard. If you are not married, ay alanan ito nga, parok-harok. Mag-asawa lang iton. Even our parents can agree. Tama po, mga parents? Sumasang-ayon kayo? And even go back sa standard ng salita ng Diyos. And so, you will not, appreciate pag maka-asawa ka na, dili mo ma-appreciate ano yung relasyon. Kaya kung nano yung, pag maka-asawa ka na, kung nano yung gimbuhat mo naman sa to. O paano ma-appreciate ano yung relationship? And so, we have to be warned about this, mga young people. Because God wants you to enjoy His best. And you will not enjoy His best if you violate it before. Nakasabot mo? Dili ka mag-enjoy sa relasyon na ihatag sa imo na magkamayada ka na in final na kung di-violate mo na ang pulong sa Ginoo. And if you really want God's blessing sa imong relationship, ngan parangalan ang Ginoo, honor God, do it in God's way, not your own way. And that's the way it works para i-bless sa Ginoo ang imong kinabuhi and that relationship. Okay? I have to warn them again, singles. Don't let it allow sa imong unod na mag-arouse. You're not doing it physically, but maybe you're doing it in social media. Making imagination. So, and di really killjoy ang Ginoo, di killjoy sa nag-ilonggo na ako. Dili man tungod sa killjoy. Okay? God wants His best for you. And we cannot rob that best na gilaan sa aton sa Ginoo by deciding na we're just gonna do it in our own way. Okay? You're robbing God's blessing for you kung ginbubuhat mo doon sa imong pamagi. May we challenge you, all of you, young people, singles, Christian, keep yourselves pure, malimpyo, dalisay, flee from immorality. Mga unod nun nga mga ungara. In verse 1, you may think, dito sa verse 1, balikan natin, mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik verse 2, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng sariling asawa. So, again, dili man killjoy ang Ginoo kung karuyog mo mag-asawa, but kung dili mapugnan talaga, dili mo mapugnan, magkinabuhi ka sa sala, better for you siring dili, better for you to get married kung nagkikinabuhi ka sa immorality, kung nagkikinabuhi ka sa unod-non nga pagkinabuhi. That's why we encourage sa mga live-in nga mag-asawa, mag-ikasal talaga sila. Kasi in God's eyes, they are not married. They are living together, nga ada sila sa sala, nga diri pa sila mag-asawa. Kaya nga sir ni Paul dito, na ngunit dahil sa lumalaganap ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng sariling asawa. So, again, in chapter 7, is gonna give counsel para sa mga mag-asawa na, at sa mga unmarried. And it's gonna touch on every kind of status in life. Is gonna first talk sa mga may asawa. Sino po dito may asawa? Nako, parang it-applies lang sa ilan sa atin, ilan, pero may part din dito sa mga walang asawa. So, and then sa mga balo, okay, sa mga widows, is gonna talk sa mga balo. And so sa mga Christian po ito sa mga Christian kinakausap niya dito. Now let's go now po sa mga married couples sa verses 3 to 7. Basahin ko po sa verse 3. Dapat po pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Sa English translation, let the husband render to his wife
the affection due her, likewise also the wife to her husband. What he's talking here is that a husband or a wife ay dapat na magkaroon ang pagkipagtalik po, it's a gift from God sa mga mag-asawa. So sometimes for again mga bata, para lang sa mga mag-asawa, don't do it, okay? Or else you are doing sin sa tubangan sa Ginoo. Sometimes sa mga mag-asawa kasi, yung isa wala sa mood. But once you get married, you give up the exclusive right sa imong lawas. Kinahanglan may ada grace and kinahanglan may ada pakikipaghampang sa kada usa. Verse 4. Dire gamiton ini na defense ba about sa sexuality. Verse 4, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit ang bawat tayo may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. So, it is believed na si Pablo po ay married sa isang babae before. Hindi po Kristiyano kasi isa siya sa mga Sanhedrin o sa ating panahon ay katumbas ng Supreme Court. Matalinong tao talaga si Pablo. Siya ay genius. And para maging membro ka na isa sa mga Sanhedrin, kailangan may asawa ka. So kaya pinaniniwalaan na may asawa si Pablo before. Ang kanyang asawa ay unbeliever. But now, he speaks bilang single man. And so, he will talk about that later in this chapter about some advantages ng pagiging single. So, ito encouragement sa mga single na huwag mag-apura dahil maging double cam. O ay pag-apura kay nagbibiling lang ka mas dako nga responsibilidad o dako nga it's a blessing pero may dala mga responsibility nga kinahanglan nga danay masakit sa ulo, danay may mga problema. So, ayaw pag-apura sa mga subsiton kay imbis na ini-enjoy niyo yung singleness nga may dakam, na nga tulugod kam sa mas makuring nga sitwasyon. Okay? So, but he's saying here na that as far as a married couple goes, a husband belong to the wife. A wife, ikaw ay na-belong na sa iyong husband. And about sexual needs, there should be grace in that. Na kung saan sinabi ni Pablo dito, the only reason to intentionally deprive each other sexually na dililaan niya na is kinanglan pinag-usapan, may pagsang-ayon sa kada usa. Okay? May pagsang-ayon sa usa. And for a limited time, dapat na tag-ihaon. Okay? Na i-deprive mo ang iyong spouse. And may dahilan and may mabigat na dahilan and ang higit sa lahat ay kundin you want to spend time sa pananalangin because there's some things na kinahanglan niyo ipanalangin. So sometimes ang physical intimacy ay difficult, impossible in some circumstances. And so there's need to be a mutual na consent. Here, may grace sa bawat isa. Sexuality should not be, dapat na, I'm your husband, ako ay lalaki, submit to me, gawin mo ito. Or a wife would say to husband, hindi mo ko mahal. So it's not, sexuality should not be demanded. There should be grace. There should be grace na kung diin ang Ginoo gihapon na himaya. And for a limited time because, in the area of sexuality, paring pumasok si Satanas. Okay? And so, Satan can use this para bumagsak ang isa sa inyo. Okay? If you will deprive these things. Pangatlo is, for the purpose na, there can be a valid reason, may purpose why a couple just need na set aside muna physical na passion or
needs. Maybe kailangan nyo na isik ang Panginoon, mag-pray, come to Him together for particular needs na kung saan may burden, maybe mayroong family na kailangan ipag-pray na kung saan mabigat sa iyong damdamin, na hindi ka ready, di ba? So there's valid reason in these things na kailangan siguro ipanalangin. So there should be grace, okay? There should be grace in that relationship where God is glorified. Now, in verse 8 to 9, sa mga balo, sa mga unmarried, walang asawa, verse 8 and 9, itong sabi ni Paul po, para sa inyo, mga balo at walang mga asawa. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Ngunit, kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. So, ito po ang word para sa mga walang asawa, sa mga byuda na gusto pang mag-asawa, sa mga bata pang byuda. So, he's being real here po. If you can, if you can control your hands, your mouth, sa pag na kahunding hands ka na good, kaharupon ka na good. If you can control yourself, get married. Sabi ni Paul, get married. Sa mga may gift ng celibacy, parehas kang Paul, it's a wonderful thing. And you offer sa mga single po, sa mga byudas. In fact, sinabi ni Paul, ilaan ninyo ang sarili ninyo para sa Panginoon na maglingkod sa Diyos. Para sa mga byuda. Because it's the best time na kung saan, it's a good time na kung saan wala kayong ibang alalahanin, kundi ang yung focus lamang ay paglingkuran ang Diyos sa buhay nyo. Ito yung encouragement ni Pablo para sa mga widows, mga byuda. Use your time para ang Diyos ang maparangalan sa inyong buhay. So ito ang word para sa mga walang asawa at sa mga single. Kung may gift ka ng celibacy, kaya mo makakontrol, maging single, praise the Lord, and you use your body, offer your body sa Panginoon para paglingkuran siya himayan. But if you cannot control yourself, then get married. Get married. And get married ng Diyos na napaparangalan. Not a married nga, you just live in a way na you talagang legit sa mata ng Diyos na kamo gikasal sa tubangan sa Ginoo. Okay? Verse 10 to 11 for those na may mga problema sa marriage. Okay? Na may mga problema sa marriage, ito po ang sabi ni Pablo. Sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon, hindi ako. Pag sinabi po dito na ito ang iniutos ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi ito inspired. Hindi kasi specific na itinuro ni Jesus, but what he's saying na he was inspired by the Spirit. Inspired by the Holy Spirit. Walang specific patungkol sa matter na ito na itinuro ni Jesus, but this matter ay ina-address niya under the inspiration of the Holy Spirit. So let's continue verse 10. So mga may asawa, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi ako. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya ay hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagsundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. And so ito po ang turo sa mga may troubled marriage. Ano pong sinasabi niya dito sa binasa natin? Ito yung advice niya sa mga married na may mga problema sa relasyon na minsan may tanong, ang paghihiwalay po ba ay legitimate status? Okay lang po ba ito? Paghihiwalay. In some circumstances, not in the view ng separation ng sanlibutan na talagang totally na mag-divorce. Okay? Okay, let me explain. Ang separation ay, sa ating kultura, ang word na separation, paghihiwalay, sa ating kultura, iba ang view nila. Kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo kasi ang separation sa ating kultura, ito ay simula para mag-divorce. Totally na maghiwalay na. Yan yung often na pananaw ng ating kultura. Stepping stone para mag-divorce. And in fact, sinusulong na ito sa Senado about sa napadaliin ang pagdi-divorce, paghihiwalay. And so, pagkatapos ng paghiwalay, okay, kay ano naman kami, may nag-separation. Ito na yung naisip ng iba. Okay, pwede na akong maghanap ng bagong person na makakadate ko.
Okay? And that's not the way the Bible presented. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. The way the Bible present is this. Sometimes separation is necessary, but hindi itong ang way, gamitin itong way para totally mag-divorce kayo. Sa Christian, God hate divorce. God hate divorce. Okay? And if you are in a troubled marriage, may mga mag-asawa na nag-separate sa kadalsa, it's not a good idea para sa mga Kristiyano, para sa mga believer, okay lang ini. Kaya kuha naman kami bulag, so mag-date-date na ako sa laing nga tao. So, as a Christian, ang dapat na imoon is to pray na ma-restore ang marriage. Ma-reconcile. Yun ang goal ng Christian marriage. Okay? Because married lagi hapon kam sa mata sa Ginoo. Whether you like it or not, married lagi hapon kam. Sometimes, inahalala danay parang sa kuwan ba, siguro sa mga magyagi call of lanay kita. Pabugnaway laba, anay. Pabugnaway nga makarealize. There should be a time na pagpamalandong, healing sa naitatabo nga diri maupay. Pero diri ining pagbulag na good totally, pag-divorce. Okay? Dili mauna ang biblical way. So, maybe just to cool down ng ilang linggo, or maybe a month, ni kailang kasi siguro buhay mo na sa panganib because siguro there's abuse na nangyayari. So, yung mga worst na ba na nangyayari na binubugbog, okay, or nasa may panganib ang buhay mo. So, he's gonna give counsel to the rest, particularly sa mga mag-asawa. Sa bidding ngayon, punta kita sa mga nakaasawa sa unbeliever. Okay? Kaya kini, again, hisgot niya sa mga Christian. Okay? I have to emphasize sa Kristohanon, God hate divorce. Okay? God hate divorce. Ang goal for me, kapag may problema sa relasyon, is to restore, reconcile. There should be, for a time, separation to cool down, pero dili maayo nga solution permanent divorce. Okay? So now, let's go sa mga Kristohanon nga nag-asawa sa mga unbeliever. Kay, may damang good mo sa kwahe nga dili nila karuyag nga maging bless ilang kinabuhi, nag-asawa mga unbeliever, mas samot ang problema. Okay? Muna na problema nga irang naranasan yan nga di-address ni Pablo. Kay wa man sila magpili isang tao nga may kahadlok sa Ginoo, nagpili isang tao nga di kamao sa pulong sa Ginoo, way kahadlok sa Ginoo. So yan na i-address niyan mga Kristohanon nga na kaasawa mga unbelievers. Muni ang problema nila. Sa iba naman, verse 12, sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya, may asawang di mananampalataya. Okay? You notice, nag-asawa ang believer. At nais nitong patuloy na makisama sa kanya. Huwag niya itong hiwalayan. Okay? So, let's continue. Kung ang isang babaeng sumasampalataya may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay tinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay tinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinalaga ng Diyos kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Don't misinterpret this word nga mga Christian, okay lang mag-asawa ang believer, kay bang madara sa Ginoo. Go back to the context. Ini ang nakaasawa na mga dili Kristohanon, ang believer, nag-asawa, nagkamay-ada sila problema. So, kailangan nila mag-antos nga sininga sitwasyon nga ang ilang goal nga madara nila sa Ginoo ang ilang asawa nga ang believer. So, dire anyway para mag-asawa ka ang believer ha. So, ang context din nakaasawa na ang believer nga daan. At padayon, at kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So, his folks counsel, payo niya. So, our message this morning is counsel para sa mga married at mga unmarried. So, ini ang counsel niya.
Sa mga nag-asawa ang believer, kay mao na manggod ang imong napili nga kinabuhi, nag-asawa ka ang believer, so nag-antos ka karon, padayon si nga relasyon. Di ka pwede sir nga, ay ang believer, nagkakuri man sini nga sitwasyon ngayon, nagbason na kung mga kanay kuhan, di rin na there's no turning back, dili mo na pwede bawion, kay mao na nimong gimpili, padayon si nga relasyon. For the sake ng tao na yan, na malay mo masave, sabi ni Paul, and for the sake ng iyong mga anak. Sabi dito. Sabi ni Paul. Notice with me, sa verse 14. Sabi ni Paul, sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay tinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay tinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay tinatalaga sa Diyos. So, it's the idea na ang iyong godly influence as a believer ay meron kang positive na God na influence sa iyong mga anak. Okay? Kung di rin pa man yan na sa iyong asawa kaya ang believer, sa iyong mga anak dapat maka-influensya ka sa iyong mga anak. Muna ang ginsisiring ni Pablo didi. Kaya nakaasawa ka namang good ang believer, tapos makuri mo pa madara sa Ginoo, sige la, nga malay mo madara sa Ginoo, pero ang importante maka-influensya ka sa iyong mga anak kasi silang sunod ng henerasyon. Okay? So, ayaw ibaligya ang imong marriage. Ayaw i-value imong marriage because kay tungod nga ang believer ang imong asawa. Mao namang gud ang imong gipili. Mao man ang direksyon. Dili ka na makasiring nga ay diri na ko. Dili mao nang marriage. Pag sumulod ka sa marriage, waray na atrasay. Pag atrasay karog sigon dili good ko anang Ginoo sa imong kinabuhi sentro. Diwa ka kasabot kung ano ang marriage sa in God's view. Okay? And you are disobeying sa word of God. So, again, because of your godly influence and for the sake sa imong children, stay committed. Kung nakasawa ka ang believer, stay committed. If you're unbeliever, that you, yung unbeliever mo na asawa, hindi na willing na makipagsama sa'yo. Now, let me read verse 15 po. Tingnan niyo po sa verse 15. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan niyo siyang humiwalay. So, if the unbeliever wants to be out sa marriage, the believing spouse ay hindi na siya bound. Pero hindi to way para gamitin mo na i-give up ang marriage. Listen, lahat po ng marriage ay may trouble. Lahat, kaya nga ni Paul, kayong mga single, kung kayo, hindi kayo naghahanap ng trouble, huwag kayong mag-apura. Kasi rin niyo, harumama yung pag-asawa. Tama ba? I mean, diri harumama ang pag-asawa. I think that's the word. Diri sayo ng pag-asawa. So, muna yan, counsel ni Paul sa mga believer nga nakasawa unbeliever. So every marriage has its troubles. Waray marriage nga waray trouble, waray problema. Pero ang kaupay la, kung pareho mag-believers, muton lang pila ka maupay kung pareho kang mga Kristohanon. Pero kung ang usa dili Kristohanon, or kung pareho ka mo dili mga Kristohanon nako, samot ang problema, miserable ang marriage nga wala diri ang Ginoo ang sentro. So, suppose na ang believer, sila ni Pablo, di rin na karuya makigupod. Sila ni Paul, you are not bound, you are free. Pero di rin ka sigon siton, na dili mo iampo ang imong asawa, na magkabalikan ka mo, nga magkaayos ka mo. Di rin ka sigon ito. Na musirin ka na, ay salamat, waray na akong asawa, bulagan na, mag-asawa na otro. Okay? No. You should pray sa kanila. And here's the hard truth, makuri, nga karawaton, nga kamatuoran. Danay, kasi sa Bible actually, ginsaring, pero this is not saying na you should divorce. God is saying na okay lang ang divorce. But this is mga butang hindi yan, yes, it could be reasonable, but ito yung ginagamit ng tao para hindi mag-work out the marriage, ma-restore. Kasi dalawang bagay na mahirap din na katotohanan, na dalawang bagay na valid kung bakit naghiwalay ang mag-asawa ito. Dahil ang unbeliever ayaw na makipagsama sa kanyang asawa.
And pangalawa, Matthew 19:9, dahil nakagawa ng pangangalo niya ang isang tao, yung partner. So, but God doesn't approve divorce. Okay? Ini ang mga valid reason na ginagamit ng tao. Yes, this could be a valid reason, di ba? Okay, na sa Ginoo, but God doesn't approve divorce. And I want to tell you na I have seen mga married couple ng isa nakagawa ng immorality, pero you know, purihin ng Diyos na despite sa malaking pagkakasala ng asawa, by the grace of God, yung kahangahangang ginawa ng Diyos na ang marriage nila ay gumaling at na-restore. Because they allow God to be the center, at ang iyang pulong mawaan masunod sa ilang kinabuhi. God is a worker of miracles. Kung may damang marriage nga narubat, pwede pa niya itong maupay. Kung tutugutan lang nirang Ginoo nga sumulod sa nirang relasyon. Pero kung dili mo tutugutan ang Ginoo sa imong relasyon, di mo mararanasan ang milagro sa Ginoo sa inyong relasyon. Importante gyud nga ang Ginoo naa sa relasyon, tugutan mo ang Ginoo. Kay kung ang Ginoo dili mo ipahintulutan sa inyong relasyon, makuri maupay, makuri ma-restore kung dili gud tugutan ang Ginoo sa itong relasyon. So, by the grace of God, I have seen married na na-restore. Malaking pagkakasala ng isa, grabe na himo nga sala. And you know what happened sa tinikam, basol-basol like, sala di mo manggod, kinano nabuhat ko ini. Ang usaliwa, uy, ako pa yung babasag, ikaw na nga na nakasala, ako pa na yung giba. So, what happens? Samot hangtod nga, waray na good, waray na. And waray na mamagitan sa ila. Waray lutang Ginoo gitugutin nila nga sumulod sa irang relasyon. Marriage can be tapo, tapo ini danay, makuri. But no matter what your status sa kinabuhi, whether you're single or you're married, one thing for sure, kinahanglan natin ang tabang sa Ginoo ng grasya sa Ginoo. Kinahanglan natin. Although, let me conclude, although 1 Corinthians chapter 7 deals with marriage and relationship issues, but the overall focus is to honor God sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Gidasig kita ni Pablo as a believers na gamiton natin kung ano man ang atong sitwasyon para opportunity, para alagaran, himayaon ang Ginoo regardless kung ano man ang atong status, marital status. And so, you know, here's the application. We need to seek a deeper understanding of God's plan for our relationship. Ang iba wa kasabot kung nano ba talaga ang plano sa Ginoo sa relasyon, kung nano ang word sa Ginoo. Kinahanglan natin ng giya sa Ginoo. Ang iyang pulong para mag-giya sa atong relationship na mahimo siya sentro sa relasyon. We can do this through prayer. Lord, buligi ako sa among relasyon niya na. Buligi ako, Lord, as a single na may pabiling nga pure, nga kining lawas, para good lining nga akong lawas sa akong future husband. Dili ko hugawan ini. Dili ko ihatag ang tira-tira nila para sa akong future husband. Kundi ihatag ko kining lawas nga the best nga kundi nakahimayang Ginoo, and I want to receive God's blessings and best, and I don't want to rob this nga himong ko ang akong pamaagi, kundi I want to do it in your own way, Lord, in God's way. We can do this through prayer, reading your Bible, and seeking guidance sa mga mapagkakatiwalaan ng mga mentors, na mga pagbibigay sa atin ng counsel. Like Paul, di ba? Si Paul nag-counsel sa kanila kasi may tanong sila about marriage, mga believers na to. We need to seek guidance. Ginagamit din ng Panginoon ng mga godly leaders para tayo giyahan sa relasyon nga nakakahimaya sa Ginoo. Ang problema la, kung dikit magpasagdon. Kay waray man sagdon, di ba? Bisan sa atong mga anak, waray sagdon nga kakaraot not nira. Tanay nga sagdon para sa aton ikaupay, labi na gud ko ninitikan sa pulong sa Ginoo. So, praise the Lord na may nakita counsel. Ini ang usala sa mga counsel na hinbubuhat namon sa mga married nga mga mag-aasawa pala. So for the singles, kung in the future mag-aasawa kayo, it's best na magkamaya muna marriage counseling before you get married para may andam yung kasing-kasing, nga may prepare camp kung nanot ba talaga ang marriage in God's way. Okay, in God's way. Kaya iba sa kalibutan baya ang pag-asawa. Okay? So, and for the married couple, it's always important nga ang atong relasyon sa atong asawa, kahimayan sa Ginoo, pero may nagigiyahan sa pulong sa Ginoo para maaram kita kung naton pagigbubuhaton nga sa pamaagi nga nakahimayan sa Ginoo.